Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. O gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo si ate. Kasi na-interview ho ito ng mainstream media. Siya ho ay anti-impeachment. At sinusuportahan niya ho ang anti-impeachment. So ito ho ang naging sagot ni ate sa tanong ng mainstream media ng ABS-CBN. Wow, ang galing-galing ni ate. Ang galing-galing ni ate sumagot. Pero teka lang, bago ho natin himay-himayin, basag-basagin, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Credit o courtesy ho sa video ng ABS-CBN News. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Inupo namin si BP Sara at hindi kayo ang nagpaupo niyan. Kaya tigil-tigilan nyo na yung katarantaduhan ng pag-impeach ni BP Sara dahil hindi kayo ang nagpaupo sa kanya. Kami yan, kami ang may karapatan niyan. Nandito po ako para suportahan ang anti-impeachment ni BP Sara. Bakit po? Dahil po nakikita po namin simula nung kay PRRD na pamamalakad ay nagustuhan ko po yung kay PRRD. At dahil kung itanong nyo bakit ko nagustuhan yung pamamalakad ni PRRD, isang matabang at isang mapagmahal sa bansa, pinotektahan niya ang bayan natin at pinotektahan niya yung mga kabataan na sumusunod pa sa atin. Itinaya niya yung buhay niya sa pamamagitan ng tapang at malasakit na kung ano yung sasabihin niya at dapat sumunod ang mga tao. Matakot sila para maprotektahan lang yung bansa, maprotektahan ang mga kabataan. Sinabi niya na papatayin ko ang mga drug addict, drug lord. Pero So, isang salita, pumabor po ako doon dahil hindi man niya napuksa ang mga drug lord, mga drug addict, pero nabawasan po yan. Isa po yan sa nagustuhan ko dahil nung mga time na yon isa akong balo at nagpalaki sa 4 na anak at merong mga lalaki. Ang kinatakutan ko yung mga nangyayari kay Kian De Los Santos na napag-utos-utosan na kung sino-sino lang. Alam kong ginamit lang si Kian De Los Santos doon sa droga na yon. At sino ang nagpatay ay yung gumamit para hindi sila mabulgar. Yun yung paniniwala ko. Sa impeachment po, naniniwala po ba kayong inosente ang pangalawang pangulo? Yes. Diretsahan. Bakit? Yes. Kasi nakikita ko na kalaban nila si BP Sara sa politika. Diba? Paninira para lang mapin down si BP Sara para walang kalaban sila na mas malakas. Kasi yung iba nilang kalaban is napapasunod nila sa pamamagitan ng pera. Lahat naman ng nakaupo na politiko kalaban sa bawat isa, magkakalaban yan sila. Pero nakita nila na si Sara Duterte ang pinakamatibay at pinakamalakas na kalaban nila. Kaya si Sara Duterte ang gawa-gawaan nila ng kwento para masira ang pagkatao ni Sara Duterte bilang isang politisyan. May mensahe ka sa mga senator judges na magdedesisyon sa impeachment na ito? Para sa akin kasi ganito lang mensahe ko sa kanila, mga senators. Sir, kayo lahat na nag-judge or kayo lahat na maghuhukom kay BP Sara, tandaan niyo po yan. Kaming taong bayan ang nagpaupo kay BP Sara para kaming mga maliliit na taong bayan, iprotekta niya kami. Kaya namin niluklok si BP Sara kasi nakita namin na siya lang ang nagbabantay sa aming karapatan at siya lang ang nakakalam sa aming karapatan. Sir, mga senador, tandaan niyo yan, ha? Inupo namin si BP Sara at hindi kayo ang nagpaupo niyan. Kaya tigil-tigilan niyo na yung katarantaduhan ng pag-impeach ni BP Sara dahil hindi kayo ang nagpaupo sa kanya. Kami yan, kami ang may karapatan yan. Mga senador, ginalang ko yung desisyon nyo. Pero tandaan nyo to, lalaban kami para sa bayan, para sa mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa inyo, sir. Thank you so much. Grabe ano, direct to the point na ho tayo. Alam nyo, sa totoo lang, ang tingin ko ho dito kay ate, ito yung taong walang kaalam-alam. Ito yung taong walang pakialam. Wow, para sa kanya katarantaduhan lang daw ang nangyayari ngayon na trial kay Sara Lustayera. At sila lang daw ho ang may karapatan. Dahil sila lang daw ho ang nagpaupo kay Sara Lustayera. Wow, bakit? Ikaw lang ba ang nagbabayad ng tax? Ilang libo ba ang binabayad mo na tax? Para sabihin mo na na kayo lang ang may karapatan? Alam mo ba ang pinagsasabi mo? O baka hindi mo lang maintindihan kung bakit nagkakaroon ng impeachment? Alam mo, sa totoo lang, wala kaming pakialam kung isa ka sa bumoto o part ka ng 32 million. Alam nyo kung ano ho ang pinakahabol natin dito? Sa tingin nyo ba, ang habol natin dito, acquittal? Conviction? Ang pinakahabol ho natin dito, ang katotohanan. Ang malaman ang buong katotohanan sa likod na di umano'y mga aligasyon labang kay Sara Lustayera. Napakahalaga ho ng trial. Dahil in general ho ito,
Hindi para sa isa lamang. Kung hindi pangkalahatan ho ito, ate. Di ba? Tanong ko sa'yo, ate. Ito ay tanong ko lang. Di ba? Sa tingin mo ba, license na ba ang 32 million para mag-commit ng paglabag sa batas ang isang public official? License na ba ang 32 million para hindi siya questionin sa paggasta niya ng pera ng bayan? Diba? Aba, hindi ho binabasihan ang number of votes. Diba? Hindi perkit na binoto ka ho ng 32 million. Abay, pwede ka na pwede ka na mag-iwas sa pananagutan. Hindi ho yun. Hindi natin pinagbabasihan ang number of votes. Alam mo, ate, maliwanag pa sa sikat ng araw kung bakit questionable ho. 'Di ba? Kaya umabot ng pagka-impeach niya sa House of Representatives at ngayon impeachment trial na sa Senado. 'Di ba? Malinaw na may dapat tayo na malaman bilang taong bayan, bilang taxpayer ng bansang Pilipinas. Huwag niyo ho sabihin na kayo lang ang may karapatan dahil kayo lang ang naglukluk. 'Di ba? Lahat tayo may karapatan na malaman ang buong katotohanan. Kung ikaw ay bayan ang pinaglalaban mo at hindi iisang tao, at kung ikaw ay may common sense, 'di ba? Gamitin mo. Isipin mo na ikaw ay isang tao din bilang Pilipino, bilang taxpayer, na malaman mo ang buong katotohanan. Binoto mo man siya o hindi. 'Di ba? Dahil ang hangad natin dito ang katotohanan. Dahil ang nakasalalay ho dito ang pera ng bayan. 'Di ba? Ngayon, pagdating naman diyan sa sinasabi mo bakit ano ka kay dating Pangulong Digong? Okay. Bahala ka na. Kung yan ang pananaw mo, kung yan ang tingin mo kay Digong. Basta ang importante, andun siya sa dahig. Pero dito, nasabi mo itigil na ang katarantaduhan. Kung para sa'yo katarantaduhan dahil wala ka naman sigurong alam, 'di ba? At wala kang pakialam, okay. Sige, intindihin kita. Pero wala kang karapatan na magsabi na kayo lang ang may karapatan. Lahat tayo may karapatan, 'di ba? Dahil tayo ho ay pari-parihong taxpayer. Okay? Yan lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!